verse 3, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malago tayo. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. And sa 4, panigurua nga ang inyong pagkamalahotayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo ug dili makulangan sa bisan unsa. Let perseverance finish its work, so if that you may be matured and complete, not lacking anything. Okay. May the Lord bless of this word for tonight, and whatever it is written on this word na kanyang ipinapahiwatig ay sana'y ating palawigin at maintindihan sa bawat isa. We invite the Holy Spirit to be with us tonight for the Word of God, for our souls. In times in what we have faced right now, crisis. So we know that we face this crisis tonight, not tonight, not tomorrow, not yesterday. We face crisis. This kind of crisis, the virus. But James chapter 1, 2-4 says, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. So if you have problem now or trials because you don't have a source of income because of the lockdown, but you have to remember, consider it pure joy. So we have to be yung kaligayahan sa puso natin na wala man tayong matatanggap na sahod or yung iba, but meron pang ibang tao na mas malalim yung problema sa akin. For example, alam ko mayroon tayong mga kaibigan na tumatambay lang dahil sa crisis ngayon. Pero hindi mo ba lubos na isip na sila rin ay walang natatanggap? Na sila rin ay isang apektado sa panahon ngayon. So, why you should realize that, consider it pure joy for you na meron kang natanggap na kahit konti man lang na blessing sa Panginoon. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Trials of many kinds. We have a lot of trials. Trials of financial, trials of illness, trials of the family, either it is a broken family or relationships. Consider it pure joy. Why? You have to treasure in each day that you face trials. Because in the verse 3 says, because you know that the testing of your faith produces perseverance. You don't even know that trials you have faced right now is the ladder to success. It clearly says in the verse 3 is that trials is just a testing or a test on your life.
But you have to remember that trials is just spices of life. Without those spices, your menu is not even valuable. Walay kalasa-lasa ang imong giluto igsuon kung wala kay mga panakot, mga lamas nga nilunod ana ang imong mga niluto. Kung bagaway lami sa kinabuhi sa kung naa kay pagsulay nga nabatyagan karon, isipa ka na nga ikaw bulahan kung ano na kay daghan nga pagsulay. Kay ngano, dili lamang ikaw ang dunay pagsulay. Wala kang kabalo nga naapay mas lalom kung pagsulay diha nimo. Ano yung ako'y nabasa sa social media, sa Facebook, nga usa siya ka frontliner. And then, one time, naa siya sa ICU which prone of COVID-19 cases. Isolation siya. So pag nakita niya dito nga ang iyang pasyente nga positive naghingalo mga igsoon, o giingnan niya, niingon ang pasyente nga, pwede ba ko makakita sa akong anak masking sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay? But the frontliners nurse reply na it's the protocol nga bawal yun mulikit ang isa ka pamilya sa nag-positive sa COVID-19. So imagine nimo igsoon, kung unsa kakabulahan karon na dili ka pareha sa ilahang sitwasyon. Diba? Naghingalo na sila. Ang uban, walay kinabuhi, walay amahan, walay inahan. Tungod ani nga pandemic nga tuwang natagamtaman. Consider it pure joy. Bulahan ka sa tanang pagsulay nga naa sa imuha. Okay. So continue ta. Ang tod ato, niingon ang nurse nga, pwede man sir, nga mag-video call lang ka sa imong anak. So sa nagdiya nga dumog sa nurse, ang iyang message niingon siya sa imong anak, nga, ang ako ba yung tubon diya ni mo ha? That's what I am telling you, nga ikaw yun ang mangunay sa pag-alaga sa imong mga igsuon. Ayaw sila pasandi. Sa diya-diya nagpulo ang luha sa nurse. Kaya natungog niya ng mensahe. Kung pagkahuman sa video call, namatay ang mga pasyente, ang amahan. Kung dili lalim ang pagsubok or pagsulay na dangtan, na dangatan mo karon. Pero ang tulong sa Ginoo naghatag kanato og dakong capability nga mutuo mo nga naa siya diha sa imuhang giliran nga naghulat nga ikaw mumuduol lamang. Ug sa 4 ningon siya, panigurua nga ang inyong pagkamalabutayon mahimpit gayon kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Abi mangguna to because we think that our what we call this, our faith, sometimes ang ato ang faith nagtuo ta nga naa na siya sa husto. Pero kung adunay pagsulay, but when the troubles come, ang challenges, diya masulayan ang nato ang faith. Kung faith ba ni o pait? Kung faith ba gyud ni or faith? Paniguruan nga ang inyong pagkamalahutayon, make sure or let persevere and finish it work so that you may be mature. Kung mature na ba gyud, and complete, not lacking
anything. So naay ginaingon diri nga kinds of Christianity. Na ay tulo ka klase sa Kristiyano. The first kind is offensive. Unsa ang klase nga offensive? Matod pa diya sa dictionary, offensive means causing someone to feel resentful, upset, or annoying. Ikaduha, persuasive. Persuasive means good at persuading or persuading someone to do or believe something through reasoning or the use of temptation. Ikatulo, defensive. Use or intended to defend or protect. So asa man kaani mga igsuon sa tulo at isip sa pagka-Christian. Okay. Una, offensive. Kung aduna kita sa laban, isip aning kalisdanan, dapat mo feel resentful ka. Meaning, upinsa ka sa kalaban. How? Di ba nag-ingon ang ato ang DOH or Department of Health? Wash your hands properly, sanitize, stay home, and eat healthy food or diet. Okay. And exercise. Pwede man ka mag-exercise sa sulod sa balay. Ayaw lang pag-jogging-jogging sa gawas kay wala ka malo. Sa overcrowded sa tuang palibot. Ginilingaw na nga to ang DOH ana. So we have also to defend not only to ourselves, because the word of God says, lean not on your own understanding, but lean to God's power. Because without God, you or we are nothing. Okay? So offensive na ata sa panahon sa crisis karon, upinsahi ay mong kaugalingon, laban, fight. Because God give us the fighting spirit nga dili mapildihon kung dili magmadaogon. Okay. Persuasive. Mao ni sa mga igsuon nga kanang kumbaga kung sa baligya pa hilig kay mo inganyo nga mopalit sa iyang produkto, maski mingon ang tao nga dili mamugos pud siya. Pero sa isip pagka-Kristiyano, dapat ato ang ipamugos or isangyaw, maging persuasive ta sa panahon karon. Nga naa ang Ginoo diha, ato ang i-hanok sa ilahang dalunggan o kasing-kasing. Nga naa ang Ginoo nagbantay sa tuwa, naminaw sa tuwa, nga dili ta angay mamublima panahon sa pagsulay, panahon sa mga trials and troubles nga atong natagamtaman karon. Kaya ang Ginoo dili bungol, remember, dili siya bungol o dili buta, nga dili niya madunggan o dili niya makitaan ang ato ang nakahimtangan karon, or we have as what we experience now as crisis. God is not deaf. God is not sleeping for this kind of situation right now. But allow us, brothers and sisters, that to convince one another that there is God who has in heaven above watching us, guiding us, especially on this crisis. All we have to do is to lean Him and pray every now and then. Number 3, defensive.
So sa isa pa ka game or sa war, kung gisulong ka sa imong kaaway, kailangan nimo imong kingdom dipinsaan. So mao to igsoon, defensive na ata sa war karon against virus that we cannot see. So defense, idipinsa imong kaugalingon. Mao tong magkaon kag mga healthy foods. Ingon pa diya sa Mateo 4:4, Mateo 4:4. Man will not live alone by bread, but also the word of God. So dili lamang ang tao mabuhi sa tinapay o sa ubang pagkaon, kung dili mabuhi siya diha sa pulong sa Ginoo. Mao na'y pinakamaayong buhaton nato. Magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Ano ay bagong teknik para sa mga bago nga nakadungog. Ang Book of Proverbs ni ay 31 ka bersikulo o chapter. Chapter tawag ni ana. So karon April 28. So dito ka mga igsuon magbasa sa April 28. Hangtod sa mahuman siya, daily nimo na siya basahon. Bahalag pabalik-balik, paulit-ulit mo siyang basahin. Kaysa wala kay nahimo, mabagot lamang ka na magdagan ang adlaw na walay nakatunan ang imuhang una-una. Magdagan ang oras, ang mga panahon nga way gikaon ang imong kalag. Namayat na imong kalag. Way gikaon. Gipadayet nimo og taman. Okay, mao na siya ang bagong teknik sa mga bagong nakadungog. Pero sa katong mga dugay na, nakabalo na sila ana. Defensive. Dipinsahi imong kaugalingon. Ani nga may ubang mga Kristiyano nga ning ani ang thinking mo dipinsa sa iyang sarili. Dili nila ni gamito ng persuasive, dili nila sila magsangyaw, sila lang. Dili nila tawagan dili sila mangingganyo o lain. Mangingganyo lamang sila kung pangkalibutan ng muhat. Okay. Maunig batunan dapat sa mga Kristiyano. Christianity should have number 1, principles. Number 2, people. Number 3, patterns. And number 4, presence of God. Una, principle. Unsa man yung principles or prinsipyo? Kaya ganing isip ko sa ka magtutuo. Kaya kailangan og need di mo butangan imong kaugalingon nga prinsipyo. Butangan mo imong kaugalingong prinsipyo na sa isa ka adlaw mabasa nimo na ang Book of Proverbs nga 1 chapter. O di kung nahuman ang isa ka bulan, nakamuhuman pod ka og 31 ka chapter, di ba? Mao na prinsipyo nga pakauno nimo ang imong kalag sa isa ka adlaw or everyday. Di ba ang tao mukaon man ikatulo sa isa ka adlaw, pamahaw, breakfast, lunch and dinner. So why not ang imong kalag pakauna pod? Ayaw pa dayta kay bayat na kaayo na. Okay ba nga igsoon? Principles, mao na siya principles. Prinsipyo sa kinabuhi. Matod pa sa prinsipyo sa tuang gobyerno karon sa president. Ignorance of the law excuses no one. Implement the law. So adunay duha ka law. Law of the earth and law of heaven. So kung imo ang gibaliwala ang law sa langit, how much more sa law sa yuta.
yung dalan. Nakamon igsoon, bato ni ang prinsipyo sa kinabuhi nga magmalaho tayon ka kung bisan man unsa ang mga pagsulay nga mahitabo sa imong kinabuhi. Gamay lang gani magpagsulay igsoon, maluya na ka. How much more ugma na na pod. Di ba? Kung doon na kay Ginoo, prinsipyo na ko'y Ginoo, ang ako ang pagsulay baruto. Pero ang akong Ginoo labaw pa sa Titanic nga barko. Mao na principle nga ato ang dako kay Ginoo gamay ra kay nang pagsulay. So di lang ta magbabot-bot. Di na to mabasol ang tao nga magbabot-bot. Kay tungod kay sa unang panahon ang mga Israelites reklamador yun sila sa unang panahon. Giluwas na sila ni Moises dito sa slavery sa Paroa ni King Pero pag abot sa kamingawa nagbagot-bot sila. Dalaon lang ba ni Moises diri aron pamatay sa kagutom. O ni nga punta yung bagot-bot dayon. We will not allow the word of God or the presence of God that will motivate or that will work in our lives. Sumubagot-bot dayon tayo suon. Mura ba og kanang niadto ka og ira nga puro bala imong dala nga wala kay pusil. Unsaon man imong bala itusok sa mata sa imong kaaway. Okay. So dapat mo ito kag-ira kompleto. Na kay plano, na kay pusil, na kay bala, na kay tubig, na kay kaunon. Kaya wala kabalo, kanos mahuman ang hira. Kung naa kaning ana nga thinking, bulahan ka igsuon. Mao na ginatawag kong principles. Prinsipyos kinabuhi nga mahimong magmauswagon kauban ang Ginoo. Ikaduha, people, mga tao. Adunay karakter sa Bible nga tulo na siya, si Meshach, si Abednego, o si isa tong isa, kalimot ko. Basta sa panahon ni Daniel. Abi ninyo, sa panahon nila, giadto silang mga sundalo kung panahon na gipanguha ang mga bata pa rin silang tulo sa panahon sa unang panahon. So murag gikidnap sila, in short. So karon pag kidnap nila, giipon ang mga bata ito sa isa ka kingdom para himuong sundalo. So kinan silang tulo, pero medyo sila maguban. Ang tig-atiman sa ilang ningon, kaon mo bisan unsa. Na yung mga seafoods, mga indot. Pero ang kining tulo ni ingon nga, ang among gusto kaunon gulay lang. So nasyak ang tigbantay, mayordomo ba o mayordoma. Ganong kuan man nga basi kasab-an ko sa king ani nga payat kay mo. So sa panahon na sa ating judgment, pilion na sa king kung kinsa iyang kwaon. Kining nikaon og gulay ug prutas mo iyang gikuha tungod kay strong sa laban. Okay? Sa panahon ngadto, people, take note people. Wa ba kay pagsulay sa imong kaugalingon sa atong nikaon sila atong pagkaon nga gusto nila gulay nya basi nang iyang kauban gusto mo kaon atong lechon naay ni suway sa iyahan ni bandong iyo diri ta sa gulay kay taas og bitamina diya sa lechon or unsa way vitamins makuha diha ma-high blood ka kung permanente. Karon people, ikaduha people, una principles, ikaduha people. Lamang goy mga tao sa imuhang palibot nga instead muhatag kanimo og maayong
Yan. Balik ta, balik. People. So naay mga tao nga instead muhatag og mga positive vibes palibot, ang imong mga matungog negative. So normal na siya. Pero ang dili normal na magpadala ka sa negatibo. Ang signal. Okay. Negatibo, pero ang dili normal magpadala ka sa negatibo. So ang nindot ani, birahon nimo sila sa positibo. Mo nay pagbantay. Mahimo tang aware or sa giingon pa sa istorya ni Kuya Kim, maging mapamatyag. Okay? Mapamatyag ka sa mga tao sa imong palibot nga di ka mabira sa negatibong bahin. Biraha sila sa positibong butang. Maguna-una ka nga ang imuhang atmosphere maanindot nga mabira nimo sila sa positibo. Even sa mga crisis nga nahitabo karon, sige lang, laban lang. Mulahutay patani. Okay? Tungod kay naay Ginoo nga atong kauban. If God is with us, who can stand against us? Ikatulo, pattern. Kini. Ana pa si Pastor Jewel na taga Davao. Magiging lang si Pastor Jewel. Makita nimo sa tibuok chapter sa book, even sa imuhang mga silingan sa palibot, nanay pattern patterns. Okay. For example, kung buhaton ako ni siya nga sala, ay, wa pa ka kabalo na ka nga sala. Pero kung buhaton ni mo, ning ani ang mahitabo, so wala pa lang nimo nabuhat, kabalo na ka, kay naa na siya pattern. Diba? For example, gisulod ka sa relasyon nga nag-iswila pa lang ka. Okay? Kabalo ka. Kung sudlan mo ni nga sitwasyon, basin mapariha ka sa uban, mapariha ka sa mga television shows, sa mga MMK, magpakailanman sa mga reality shows. Diba? Yan ang buntis. So ikaw, nanay pattern wala ni mo di pamalandong wak ka nagbuna-una. So kailangan ang wisdom o ang knowledge mag-uban na siya. Kung saan man ang knowledge o wala kay wisdom, mao bitaw ng mga igsuon daghang magna cum laude, valedictorian karon, nawa nila hutay, nabuntis o nagminyo. Siyempre, niya, ang kaminyoon, dili pag yung tarong, kay way kasal. Wa ning lahutay. Muna, natanawa ang pattern. Kung sundon ba lang po ning tawhana, mahimo ba kung successful? Kung sundon ba na ako ang iyang giingon, mahimo ba kung malaho tayo? Naana siya pattern. Naingon ang bulong sa Ginoo sa Joshua chapter 1 verse 5 to 9. Ingon siya sa ingon niya diya, that no one will be able to stand up against you all the days of your life as I was with Moses. I will never leave you or forsake you. Ingon ang Ginoo sa 6, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swear to their ancestors. Iyan pa yung repeat sa verse 7. Be strong and very courageous. Nagpa-remind pa rin siya, do not turn from it to the left or to the right, or to the right or to the left, reverse.
that you may become successful wherever you go. Isa pa ka-reminder siyang giingon, be careful to obey all the law of my servant Moses gave you. So wala siya ingon nga, be careful to obey all the law of my favorite son Moses. Servant iyang i-emphasize. So, naay pattern. Kung i-follow na ko ang nakasulat diri sa Biblia, sa pulong sa Ginoo, magmahimo kung successful. He said, follow all the law of my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may become successful wherever you go. Asa mga karon igsoon? Naka sa imong balay, you are successful wherever you go. Naka sa Middle East, nag-abroad ka, abroad pa more. Diba? You are successful wherever you go. Naka sa Europe, o asa man kang sulok ng mundo, OFW ka ba? Land-based, sea-based, seafarers, you are successful wherever you go. But the key is, pagmalahotayon. What we call this, perseverance. Mahimong mamalahotayon. Okay? Ningo na ang Ginoo diha nimo nga mahimo kang mamalahotayon. Sa iyang promise, do not turn. Gusto ka mulahutay? Do not turn to the right or to the left. Just straight. Number 4, presence. Lami ang kinabuhi. Assure. Assurance ang kinabuhi na assurance kung naay presensya sa Ginoo. First, si Job, naay presensya sa Ginoo ang iyang nabatyagan. Bisan gitanggal ang iyang katigayunan, all of this wealth, nagkagidlay siya, nasakit siya, pero feel niya ang presensya sa Ginoo. Nasakit siya, diba? The life of Job. Gitanggal iyang hayupan, cattle, sheep, goat, even friends and children, but he remains standing because he feel the presence of God. So, bisan unsa mang pagsulay ng mga tabo sa atong kaugalingon, atong mabatyagan, mamahimo kitang malahotayon. Ikaduha, presence of God. Si Joseph, say na kay palo sa life ni Joseph. Gibaligya siya sa mga igsoon, gipakulong siya, na-accuse siya of rape. Pero feel niya ang presensya sa Ginoo, pulo siya napuig sa kulungan, nakulong. Pero ang kabalo, na nag-worship siya, nag-dive siya sa Ginoo sa kulungan, na feel niya ang presensya. Wa siya nagbagot-but igsoon. Kita nakulong lang ganit sa balay, pero nagbagot-but ta. Si Joseph nakulong siya sa kulungan, pulo ka tuig, 10 years. Pero wala siya bagot-but, walay nasulat sa libro nga nagbagot-but si Joseph buntag o gabi. Kung siya'y nasulat dito, nag-ampo, nagdahil siya sa Ginoo. Okay. Presence, another presence. Si Jesus ba nilahutay ba siya kung walay presensya sa Amahan, sa Ginoo? Wala. Tungod kay sa una pa lang, at pag-anak ni Jesus, nakabalo siya, gagit pa paliwanag or i-explain sa Holy Spirit or even sa God the Father ang purpose sa iyang pagkinabuhi sa kalibutan. Mauna, nga naay tao. Na kung
ikaw ba si Jesus karon ay lahutay ba ka, ay palansang ba ka sa cross? I doubt it. Tungod kay sa gamay lamang nga rasyon, nagyaw-yaw ang uban. Nagmura. Nagmura po anay gikaon sa tibuok buwan. Okay. Ganong ato na lang isipon nga, okay, kung kauban ako ang Ginoo, ihatag niya ang tanan akong pangailangan. He gave all of my needs. Dili man pinaabdik, pero kabalo ang Ginoo sa imong kailangan karong adlaw o ugma. Nakoy pangutana isuon, kinsay anak sa Ginoo? Ang mga hayop langgam sa gawas nga naglupad-lupad o ikaw? Pangutana, nganong nilahutay man ang mga langgam sa gawas? Nga wa man na sila nagbugas, wa man na sila nagtanom, wa gaya na sila sweldo. Nganong nilahutay man ang mga langgam sa gawas? Tungod kay kabalo ang Ginoo sa ilang pagkaon, sa ilahang needs. Karon, I will ask you a question. Who is the Son of God? The bird outside or ikaw as human? No, pamalanggam mo na to. Bitaw, no? Ang langgam, wagay na silang trabaho, way overtime. Pero nga nung mabuhi man sila. Mao na ang pulong sa Ginoo nimong pagmalaw tayon. Paniguro ang imong pagtuo nga naay Ginoo is strong. Be strong and courageous. Do not be discouraged. Do not be terrified. For the Lord God be with you wherever you go. Bisan asa man kang lupalop sa mundo, land-based man ka o sea-based nagtrabaho. Muna yung promise sa Ginoo sa Joshua 1, chapter 1, 9. Okay. Present sa Ginoo, paningkamuti, magmalaro tayo ka, pangita ang iyang presensya. Una, principles. Ikaduha, people. Ikatulo, pattern. Ayaw ni kalimte. Ikaupat, presence. Iyahang presensya. Mamahimo, bagod kang mag-ampo kung may presensya, wala. Wala lang. Mahimo, bagod ni Moises ang iyang trabahoon. Nagsulat-sulat siya itong kubinat o ningani. Diba? Iyahagan niya himuang itong libro kubinat. Nakita niya ang mga tao na nag-worship sa karibultong gold na kurmag hayop. Covenant meaning kasunduan, contract. Maunay covenant. Nakikkontrata ka sa Ginoo. Nakikkontrata ka sa Ginoo. Sige Lord, maampo na dun ko. Ikatulo sa isang adlaw, before mo kaon, maampo, magpasalamat ko. Kaya ako'y nadawat. Mauna siya nga buhatig principles. Sabayon nato ni. Sa isa ka adlaw, ayaw sa to isipa ang ugma. Isipon nimo nga sa isa ka adlaw, Lord, bangig principles nga makahimo ko ani mag-ampo sa isa ka mag-ampo sa isa ka adlaw, mag-ampo og ikatulo. Or pagsubang sa adlaw, maampo ka. Pagdulhog sa adlaw, maampo ka. Before ka mukaon, maampo ka. Masalamat ka sa iyong pagkaon na nakikikaon. Kay ang ubang tao, way gikaon. Wala makakita ka nang sa gawas nga nagrali. Naku man na sila gikaon. Ang problema lang, maniguro sila. Mali nila paggamit ang word nga defensive. Dipinsahan nila ang kagalingon, baga basig sunod adlaw, wala sila gikaon.
Tungod kay kining mga tawhana wala misalig sa presensya sa Ginoo. Niingon ang Ginoo, hatagan ta ka sa imuhang gikinahanglan basta salig lang. Pero tungod kay sa kadaghang panahon, gikan pas panahon ni Moises, ni Joshua, ni kinsa pa na, ni Adan, ni Eva, ni Moises, ni Joseph, ni Ezekiah, daghan. Kung ang bulong sa Ginoo gibat-bat pa lang nato, dili makurap. Kung giinsayo pa lang ta sa bata, tungod sa kadaghan, iyang sikta na bawasan ang bulong sa Ginoo. Kaisa na lang sa isa ka simana, dintaha ko na kaisa, o say wa pag yun. Diba? So, why not? Kung butangan ko principles sa isa ka adlaw, kailangan mubasa ko. O, mamuhat kang kubinan. Kung basa ko isa ka chapter sa Proverbs. Today is 28. I will read Proverbs chapter 28 hangtod sa mahuman. Akong butangan na ang principle. Kay tungod kay na kay makatunan diha. Kapit lang sa panahon karon nga naata sa crisis. Pagmalaho tayo ng igsuon. Panigurua na ang imong pagmalaho tayo mulungtad hangtod sa katapusan. Kay ningon ang Biblia na ang pag-abot sa Ginoo daw sama sa usa ka kawatan nga dili ka makabantay nga niabot na diay. Aduna ba day kawatan nga niingon mangawat ko sa imong balay? Wala. Masyak na lamang ka, nawalan na akong mga gamit. Mura og gilat. Paspas kayo. Wala ka kabalo nga maabot na diay. Kay naanay mga pattern. Book of Revelation says, adunay linog pagbuto sa mga bulkan, gira nasod versus nasod, pandemic nga moabot ng sakit. Nanay pattern, igo na lang talag sunod. Pero musigway pa jud ka. Musigway pa jud ka. Tungod kay walay principles. Walay people, walay mga tao na imuang sa imong palibot, kamukuan sa mga dili ka. Kapit lang, lahukay lang. Naabitaw tay pattern nga gisunod. Sa kinatapusan, magiging successful ta basta na ay presensya sa Ginoo. Ato lang, daghang salamat sa pagtan-aw, sa paghatag og oras na natong tanan. May the word of God will bless in our life. Tanan igsuon, kung asa ka man karon, God will bless you. Ay kalimti, pag-aampo ni aning easy prayer. Let's pray together. Lord Jesus, come into my life. I will make you my Lord and Savior. Now, if you will pray in this simple little prayer, I believe that you are saved and you are born again at this time. Thank you, and God bless you and your family. And more power to everyone.